din natin yung ating mga preno is so okay mga preno, mas advice ko yung kerosene, yung gas, kasi mga preno, natapos na natin linisin itong ating crankshell. Ayan. Hello, what's up mga preno? Good day po sa inyong lahat. At for today's video ay magdi-DIY tayo ng ating paglilinis ng ating panggilid. At the same time ay magche-change oil na din ako ng aking Honda Genio kasi almost 1.5 na yung tinakbo, kaya magche-change oil na rin ako. Tapos mga 3,000 plus na yung natakbo natin simula nung last na linis natin ng ating panggilid. Kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please do subscribe and hit that notification bell for more updates sa mga videos na ilalabas sa aking channel. So without further ado, let's go! Samahan niyo ako, simulan natin! Alright mga preno, ito yung mga tools na gagamitin natin para sa ating DIY, paglilinis ng ating panggilid. Ditong hand drill. May langis na rin tayo. Ang gamit kong langis is Shell Advance. And meron din tayong Yamalube na gear oil. At meron tayong set ng ratchet. At meron tayong 8mm. Meron tayong Phillips screw. At meron ako ditong 39 to 41 na socket. Pangtanggal to dito sa may torque drive, sa may nut doon. Tapos meron tayong wire wrench. Meron tayong 12mm na T-wrench. At meron tayong paintbrush, tabo. At syempre hindi mawawala yung sabon. Syempre oil pan. Hindi mawawala yan. Lagayan na langis natin. Let's start! Okay mga preno, the first step na kailangan nyo gawin para ma-access nyo syempre yung inyong panggilid ay tanggalin nyo tong crankcase. Alright, next step mga kapreno is kunin nyo inyong power drill. Ayan, kung wala kayong ganito ay merong pantanggal ng panggilid na nabibili sa Shopee, yung manual. Ang gamit dito is 22mm na socket wrench para matanggal natin tong pulley set natin. The next step, after nating matanggal yung ating pulley set, ay kailangan natin ng 19mm na socket wrench para matanggal yung bell at yung torque drive natin at the same time. Sa mga belt mga kapreno, kapag medyo malalaki na yung bitak sa inyong mga belt, ay kahit ilang kilometers pa yung tinakbo mo, kahit sabihin natin nasa 8,000 kilometers pa or 6,000, pero medyo alanganin na yung biyak sa belt mo, yung mga bitak-bitak dyan sa belt, ay palitan mo na. At yung iba sabi nila mas maganda yung iba sabi nila 30,000 kilometers daw bago sila nagpalit ng belt. No, depende yan mga kapreno dito sa sitwasyon ng inyong belt. Mamaya 6,000 kilometers, biyak-biyak na pala belt nyo, tapos talagang parang mapuputol na. It is better na maging maging preventive ka kaysa maging pabaya ka. Kasi mahirap na pag ikaw nasiraan, naputulan ng belt sa daan, malaking problema yan. Okay? So alright mga preno, at nabaklas na natin tong ating mga parts, CVT parts natin. Tapos yan, accessible na yung ating crankshell. Lilinis ko is tubig at saka sabon lang. Wala lang, gusto ko lang yun yung gamitin. Kasi may napapanood ako sa sinasabi ng iba, wag na wag ka daw gagamit ng gasolina, yung mga matatapang na mga paglinis ng panggilid or yung mga CVT cleaner, kasi matatapang daw yun mga kapreno. At may possibility daw, lalo na sa bandang to, dito sa crankshell natin, may possibility daw na kapag gumamit tayo ng mga matatapang na mga CVT cleaner or yung mga gasolina, nakikita niyo yung mga oil seal na yon. Itong mga oil seal na to ay
lulutong yan. At may possibility daw na pwedeng tumagas or kumatas agad yung ating mga langis dyan, mga kapreno. Okay? So, advice nila is tubig at sabon lang ay pwede na panglinis ng ating panggilid. Kaya, yun yung gagawin ko ngayon, mga preno. Tubig at sabon. Kaya, let's go. Samahan niyo ako. Linisin na natin. Okay mga preno, natapos na nating linisin itong ating crankshell. Ayan. Malinis na yan. Ang ginamit ko lang dito is sabon lang, tapos paintbrush. At ganoon din sa ating mga CVT parts. Ayan. Pero, I will advise mga kapreno na much better gumamit kayo ng kerosene or ng gas. Kasi pag tubig at sabon yung ginamit nyo, try ko lang kasi itong mga kapreno kasi gusto ko lang din naman malaman kung okay din naman. Kasi sabi ng iba, sabon at tubig lang, boss. Yung pinalilinis namin. Pwede siya, kaso ang problema, mahirap tanggalin, lalo na yung may mga grease parts, may mga langis. Ang hirap niyang tanggalin. Kaya much better meron kang solution na pwedeng gamitin para lumambot yung mga langis or grasa na natuyo. Mas mainam mga kapreno is kerosene yung gamitin mo. So paano? Assemble na natin, tapos kabit na natin dito sa ating crankshell. Ganito lang paglagay ng grasa niyan mga kapreno. Yan. Na yung ating naikabit na natin lahat ng ating CVT parts. Yan. Okay mga kapreno, natapos na natin yung ating task for today's video. Nakapaglinis tayo ng panggilid. Eto na, okay na. After nyo maglinis ng panggilid mga kapreno is idamay nyo na rin itong air filter ninyo. Bugahan nyo ng hangin para malinis. Check nyo na rin, inspect nyo na din mga kapreno. Okay, so yan na, naikabit ko na lahat. All goods, wala naging problema. Just destroy it yourself. Thank you so much for watching mga preno. And paano mga preno, salamat po sa patuloy na suporta. And thank you for the 1,400 subscribers on my YouTube channel. Thank you so much po sa inyo lahat. And thank you din po sa 1,900 followers on my Facebook page. Marami pong salamat sa patuloy na suporta. And lagi niyo pong tatandaan na sa ating mga rides, dahan-dahan lang, no need to rush. Makakarating din naman tayo sa ating patutunguhan. So, thank you so much for watching. This is me, Jazz Breaks, signing off. And see you on my next vlog. Paalam ka, preno. Ingat. Ride safe.